Makasaysayang araw po, it's showtime! Naalala nyo ba si Mongolian Barbecue, si Mr. Shuli? Ang nakatatawang karakter ng komentaryo at komedya na ginampanan ni June Urbano? Hindi iba kay Manuel Urbano Jr. ang mga bagay na may kinalaman sa Mongolia. Panganay lang naman siya na anak ng aktor, direktor at manunulat ng isa sa pinakamahalagang pelikulang Pilipino, ang Genghis Khan na ukol kay Temujin, ang naging pinakadakilang emperador, Genghis Khan, na namuno sa pinakamalaking walang patid na imperyo sa buong kasaysayan ng mundo. Ang filmmaker nito ay si Manuel Conde, na isinilang 101 years ago, October 10, 1915, sa isang mahirap na pamilya. Maagang nagsimula sa teatro at naging stuntman upang tustusan ang pag-aaral. Ngunit, siya ang naging pinakaunang Pilipinong gumawa ng pelikula matapos ang digmaan, ng unang pelikulang Pilipino sa widescreen at ng unang pelikulang Pilipino na may kulay. Ngunit, ang kanyang pelikulang Genghis Khan noong 1952 ang naging pinakaunang pelikula na naanyayahan na maipalabas at lumaban sa isa sa pinakaprestigyosong patimpalak sa daigdig, sa Venice Film Festival. Parehong may hilig sa pagbabasa ukol kay Genghis Khan, si Conde at ang pintor na si Carlos Botong Francisco. Kaya naman, naisip nilang gawin ang pelikula. Ang pananaliksik ni Botong ukol sa mga pananamit ay nagamit sa pelikula, ngunit idinagdag ang kanyang pagiging malikhain at imahinasyon upang mabuo ang buong production design na sa Angono Rizal at sa malaking adobe sa Guadalupe, Makati, Kinunan. Mukhang hindi pa traffic noon. Bagamat batay talaga sa mga totoong pangyayari sa buhay ni Temujin ang marami sa mga naikwento sa pelikula, ayon sa historiador ng pelikula at autor ng The Cinema of Manuel Conde na si Nicanor Tiongson, pointed out that, historically, you can see that the film will not stand. No? So it's not obviously not the Gobi Desert, it's the Philippine Islands. And it's not the material culture of the Mongols, it is something else. But I think it is important to look at the film not as a historical piece, no? But really as folk epic. In fact, the narration says that, no? It's not to be seen as a piece of history, but as a piece of legend, right? As folk epic. dahil kulang sa budget, mga ilaw pa ng mga bus at jeepney ang ginagamit nila kapag ang eksena ay sa gabi. At kumuha sila ng mga maliliit na kabayong Pilipino na nalaman paglaon na mas malapit pala ang itsura sa mga kabayo sa Mongolia noong panahon ng mga Khan. Ginawa ring nakaaaliw ang pagganap mismo ni Conde bilang ang Khan. Bagamat sa Pilipinas, hindi gaanong tinangkilik ang pelikula, tinanggap ito sa ibang bansa at ipinalabas sa 16 na wika. Gagawa pa ng mga pelikula at mga proyekto si Manuel Conde hanggang ito ay sumakabilang buhay noong 1985. Kapwa si Conde at si Botong ay tatanghaling mga pambansang alagad ng sining o national artists. Akala ng marami ay nawala na ang pelikulang Genghis Khan hanggang ang mga kopya nito ay muling matagpuan sa Italia, Pransya at Britanya at ngayon ay muling naayos upang muli nating masilayan ang pelikulang nagpapakita ng walang takot na pagnanais ng Pilipino na maging mahusay, tinitingala sa buong mundo. Ganito pa rin sana tayong mag-isip. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime.